Chapter 1. Si Ella Rose Flores, isang ordinaryong babae na may normal na buhay, hanggang sa dinukot siya at pilitin siyang pumirma ng marriage contract sa isang mafia boss. Aksidenteng nadukot siya ng mga goons ng amo ng mafia. Ang araw na iyon ay isang impyernong araw para sa kanya, dahil ang kalayaan niya ay kinuha ng ass-freak mafia boss na iyon na laging nang aasar sa kanya. Itutuloy pa ba nila ang buhay na ganito? Ang pagkakaroon ng nakakainis at Amazona na asawa, isang ass-freak mafia boss na asawa sa isang bubong ay magiging isang malaking kapahamakan. Paano niya papaamo ang mayabang na mafia boss na ito? Paano kung nahulog siya? Sasaluhin ba ng mafia boss ang puso niya o siya? Hello mga listeners, may bago naman po tayong kwento na nakakakilig, sana po magustuhan nyo. Huy Jean, nasaan ka na? Andito na ako sa mall, sabi ko sa kabilang linya. Magka-celebrate kasi ako ng birthday ko ngayon, actually noong February 16 pa yung birthday ko, pero naging busy kami kaya hindi ako nakapag-celebrate. February 18 na ngayon. Sandali, papaalis pa lang ako, ang dami kasing tao, saka walang kasama si Maeve dito, kawawa naman, sabi niya. Si bakla bayan. Pakisabi, haliparot siya at pinapamadali ka niya. Narinig kong sabi ni Maeve na ikinatawa ko. Abat hoy bakla, gusto mong isumbong kita sa poppable mo? Sabi ko. At saka Jean, sige hihintayin na lang kita rito, basta bilasin nyo, sama mo na lang din si bakla para tumahimik na. Naglakad-lakad na lang muna ako sa loob ng mall at napadaan sa isang boutique ng mga wedding gown. Heist, kailan ko kaya makikilala si Juan? Heist. Ella Rose, you still have to prioritize your nephew, paalala ko sa sarili. Pumasok ako sa loob at saka tumingin-tingin doon nang may matipuhan ako, isang above ni wedding gown, habang mataas naman yun sa likod, tube dress siya at kailangang ang suotan ng bra na may plastic strap. Miss, pwede ko bang sukatin? Tanong ko. Yes ma'am, this way please. Hahanapan po muna kita ng ka-size mo, ngumiti siya sa akin. Nagtataka lang ako, manghuhula ba siya at hindi niya man lang tinanong kung anong size ko. Aish, bahala na, makikisukat lang naman ako, actually isang wedding designer din, ang friend ko, pero ayaw niyang ipasukat sa akin, hanggat wala akong nagiging boyfriend. Ang galing ano, ayaw niyang ipasukat sa akin, dahil sa wala pa akong boyfriend at hindi naman ako nagbabalak na magkajowa. Nilangon ko ang sales lady na papunta sa kinaroroonan ko saka iniabot, ang wedding gown na gusto kong isukat. Ito na po ma'am, sabi niya. Nagsimula na akong maglakad papunta sa fitting room. Matapos maubad ang suot ko, isinukat ko na ang gown, tiningnan ko ang sarili sa salamin. Ang ganda naman ng dress na to. Naisip kong asarin si Jean kaya lumabas ako sa fitting room at hinanap ang clutch ko. Kinuha ko ang phone ko doon pero agad ding mabitawan nang may biglang nagtakip ng panyo sa ilong ko. Pinilit kong pumiglas para makawala pero nawalan ako ng lakas at nahihilo na rin, dahil sa napakasakit na amoy na nanggagaling sa panyo nito. Dumilim ang panjin ko hanggang sa mawalan ako ng balanse at nahimatay. Paggising ko na sa isang magarang sasakyan na ako at may nakabantay sa men at black sa magkabilang gilid ko. Sino kayo? Saan nyo ko dadalhin? Tarantang tanong ko. Sorry ma'am, pero utos lang po ito ni boss, sabi nung isang nasa front seat. Anong boss? Saan nyo ko dadalhin? Alam nyo bang kidnapping ito? Sabi ko at pinagsusuntok ang nasa gilid ko pero agad nitong itinali ang kamay ko. Hoy Safiro, bilasan mong mag-drive kung hindi lagot ka kay boss. Banta nung nasa gilid ko. Oo na, banibilasan na nga. Huminto ang sasakyan sa tapat ng simbahan. Tiningnan ko ang sarili at naka-wedding gown, parent ako, wag mong sabihin. Oh my God, mali ito, hindi ako. Tatahimik ka o ipuputok ko itong baril sa bunganga mo, sakit mo sa tenga, banta nung nasa front seat. Grabe Seb, ang harsh, komento naman nung driver. Hindi naman sila mukhang kidnapper, mukha nga silang bodyguard eh. Baba, utos ng lalaking nasa front seat kanina, yung nagbantang babarilan niya raw, ang bibig ko pag di ako tumahimik. Bumaba ako, itinulak ako nung isa. Lakad, bilasan mo, naghihintay na si boss sa loob. Sabi nung isa, yung katabi ko kanina. Oo na, maglalakad na, hindi mo naman ako kailangan itulak. Inis na sabi ko. Nabububweset na ko sa isang ito pag ako nakawala, goodbye earth talaga ito. Pumasok kami sa simbahan. May tumulak ulit sa akin at nakita kong yun ang lalaking kanina pa nagbabanta sa akin. Nakakainis na talaga.
Ano ba kanina ka pa sisipain na talaga kita, hindi ko mapigilan na sabihin iyon at sinaman ng tingin yung lalaki. Akmang magsisalita ang lalaki nang biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Nakita kong naglakad ang lalaking nakaputing tuxedo at ayos na ayos, papunta pa lang ito sa akin pero ramdam ko na ang malamig nitong aura. Masama ang pakiramdam ko rito, may mali talaga. Stop it woman, you're inside the church, act like a lady not a child. Sabi nung lalaking nasa harapan ko na ito sabay hila sa akin papasok. Ang gwapong nilalang Aish Ella. Nasa panganib ka nga lalandi ka pa. Ikaw naman kasi nag-iisip-isip kang kailan ikakasal ayan tuloy nagkatotoo. Sino ka ba? Tanong ko. Hindi niya ako pinansin at nagpatuloy lang sa paghila sa akin. Aray, dahan-dahan naman napaka-sadist mo. Reklamo ko. Wala na din naman akong pag-agasang makatakas, dahil nga sa may nakabantay na men in black sa labas. Father, simulan na po natin, sabi niya. Maari ko bang malaman ang pangalan mo, hiha? Rose po, magalang na sabi ko. Pansin ko. Ang bata pa ni Father, ilang taon na ba ito, parang kidad lang ni Kuya. Huling pangalan. Flores po. Father, bilasan na po natin, putol nung katabi ko. Bastos. Tinatanggap mo ba si Kervin Keith Montero bilang iyong legal na kasal na asawa sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay? Tanong ni Father. Teka, naguguluhan ako. Yung babae sa botek, yung men in black at itong katabi. So kinidnap nila ako para ipakasal sa makong nato. Hindi pwede, Miss Flores. Agad na nabaling ang atensyon ko kay Father. Po, maghihiwalay ba kayo? Hindi ko magawang ibuka ang bibig ko hanggang sa maramdaman kong, may malamig na bagay na nakatutok sa likod ng ulo ko. Answer him woman, or else I'll shoot you. Sabi nung katabi ko. Nang inagagad ako at nakagat ang labi, sa kaba. Opo, Father, nanginginig na sabi ko. Teka, kasama din ba nila si Father at hindi lang man nagreklamong tinutukan ako ng baril? Sino ba talaga kayo? Tanong ko. Kinuha ulit ako nung lalaki at hindi man lang sinagot ang tanong ko sa kanya. Pirmahan mo at ikaw ang magiging legal kong asawa, sa sakit. Teka, kanina pa kita tinatanong kung sino ba kayo, pinutol nito ang sasabihin ko. In sickness and in health, till death do us apart, diniinan nito ang salitang death, na nagbigay ng kilabot sa akin. Inilagay niya ang baril sa may lamesa katabi ng marriage contract kaya nanginginig na pinirmahan ko iyon. Isa lang ang nasa isipan ko ngayon. Kung hindi sila gangster, posible kayang mafia sila at siya ang boss. Pero wala pa akong nakaka-encounter na grupo ng mga mafia, tsaka akala ko, hindi sila totoo at fiction lamang sa mga movie. Mukhang malas nga talaga ang araw na ito. Kung gusto mo talagang malaman, sasabihin ko sa'yo. I can't take my eyes off him, even if he's giving me this unusual aura, hindi ko magawang hindi ito titigan. I am Kervin Keith Montero, the one and only boss of the mafioso underground organization, anything you want to ask. If you got a problem with that, then you're ready to face death, are you? Nakaawang ang labi ko, matapos niyang sabihin iyon, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Takot na baka may mangyaring masama sa akin. At pangamba dahil sa isa itong delikadong tao. Pumapatay, walang awang pumapatay ng inosenteng tao, isa itong mafia boss. Jesus, kakasabi ko lang na ayaw ko munang magkajowa, pero bakit asawa agad ang ibinigay? Napaka-unfair. Ulitin ko ulit, ako, si Ella Rose Flores ang mafia boss accidental bride, patay na ako, seryosong patay na ako ngayon. Ayaw na akong pauwiin nung gagong yun. Let's iwan ba naman ako ng 18 bodyguards? Imagine 18 bodyguards na sunod ng sunod kahit pa nasa bahay ka lang. Anong trip niya sa buhay? Buweset. Literal na ayaw talaga ako nitong pauwiin, dahil sa hindi ko rin alam kung saang banda sa mundong niya ako dinala. Nakatulog kasi ako sa biyahe habang nagdadrive, ang naka-men in black ng sasakyan kung saan ako nakasakay. Natigil ako sa pag-iisip nang biglang may kumatok sa kwarto ko. Ma'am Ella, kakain na daw po, sabi ni Sir Kervin, sabi nung isang katulong. Biglang tumaas ang alta presyon ko sa sinabi ng katulong, ayoko nga bahala siya sa buhay niya. Bumukas na ang pinto at alam kong pumasok, ang katulong para pilitin akong kumain kasama yung isa. Sabihan niyo po siyang wala akong ganang kumain.
Sabi ko at saka tumalikod nakaupo kasi ako sa upuan sa may veranda. Ma'am, ako po mapapagalitan pag hindi po kayo kumain. Sabi nung katulong. Magsumbong po kayo sa polis pag ginalaw ka po niya. Sabi ko habang nakatalikod. Natahimik ito, kaya akala ko nakaalis na pero nagulat ako nang may kamay sa humila sa braso ko, patayo at pinaharap sa kung sinong hanghang. Aray naman, reklamo ko. Napaka-sadista talaga ng lalaking ito. Ayaw paawat Nagulat ako nang kinarga ako nito na parang isang sakong bigas at ipinasan sa balikat nito. Hoy! Ano ba, ibaba mo nga ako? Sigaw ko at pinagbabayo ang likod nito. Hindi ako nito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad pababa sa hagdan at naglakad patungong dining room. Pabagsak niya akong inilagay sa upuan. Ang sakit sa puwet-buweset na lalaking ito. Kainis. Nanatili lang akong tahimik habang masamang nakatingin sa kanya at sa pagkain sa harap ko. Sa totoo lang ay wala talaga akong gana, saka nag-aalala na ako para sa pamangkin ko, siguro umiiyak na ito dahil hindi pa ako nakakauwi. Do you want me to feed you your food? Or have you forgotten that you still have your hands to eat and serve yourself? Malamig na sabi nito, huminto ito sa paghihiwa ng steak na kinakain at mahigpit na hinawakan ang kutsilyo. Napalunok ako ng ilang ulit. Patay. Napagpasyahang ko na lang na kumain. Galitin niyo na lahat, wag lang ang isang mafia boss. Tahimik lang kaming kumain nang binasag niya ulit ang katahimikan. I will let you go out where you want to go, but my bodyguards will be with you all day. It's for your own safety, and if you're thinking about how to escape, think twice, woman. Anya, at gawin ang huling pangungusap bilang tanda ng babala. Wow! Himala ang haba ng sinabi niya, ilang words bain. Akala ko kasi isa siya sa napapabilang sa man with a few words. Napangiti ako sa sinabi nito, saka ko siya nilingan na may ngiti sa labi. Talaga ba? Masayang tanong ko. Tinaasan lamang niya ako ng kilay at nagpatuloy sa pagkain. Napabusanggat ulit ako, tingnan mo to, sarap. Batukan. Kainis talaga. Matapos kumain na pagpasyahan kong maglibot-libot sa malaking bahay na ito, nadala ako ng paa ko sa likod kung saan may malaking hardin. Ang gaganda ng mga bulaklak. Babae, napatalon ako sa gulat nang may tumawag sa akin. Bakit? Tanong ko. May inabot siyang isang purse na pangbabae. It has a credit card and a car key, at may cellphone din. Tinanggap ko iyon. Magpalat ka na ng damit, ipapakilala kita sa mga empleyado ko, bilisan mo, wag magsayang ng kahit isang segundo. Sabi niya sabay talikod. Sarap talaga niyang sigawan ng "Don't boss me around. Idiot." Napaisip ako, ngayon ko lang napansin na naka-business attire pala siya. Napagpayahan kong maglakad papunta sa kwarto ko sa taas para sundin ang utos nito at baka bagahan ako nitong nang nagbabagang apoy. Diyos ko, ayoko pa namang masunog. Magkaiba kami ng kwarto, ayoko kasing katabi siya, feeling ko kasi papatayin niya ako habang natutulog. He even insisted na sa iisang kwarto kami matutulog pero hindi ako pumayag, at hindi ako papayag. Never as in over my dead body. Ano siya sinuswerte. Pagdating ko sa kwarto may nakahanda ng damit doon. Naligo muna ako bago nagbihis at saka naglagay ng kaunting make-up. Nagtataka lang ako kung bakit may gamit ng pambabae dito. Heist. Ano ba yung tanong na yan? Syempre pinaghandaan niya yun kasi nga ikakasal siya sa binili niyang babae. Matapos magayos, bumaba na ako. Nasaan na yung lalaking yun? Aba, iniwan niya ako napaka. Dinala ko yung purse na binigay niya saka lumabas ng bahay. May nakaparada ng sasakyan sa labas at may 3 van. Aba, bantay sarado nga ako. May narinig akong nagring sa loob ng purse na ibinagay niya kaya naman hinanap ko iyon. Doon at may nakita ako kakabili lang na phone bagong-bago Ina-accept ko yung upcoming call at nanindig ang balahibo ko nang marinig ko, ang boses nito, pati ba naman sa phone malamig parent siyang makitungo. Nakakakilabot naman. Pwede na siyang mag-send ng entry sa gabi ng lagim. Gets nyo? Babae, malamig na tawag niya. Oh, sagot ko rito. Move fast, you're too slow. Pagkasabi niya noon namatay agad ang linya. Abat bastos ka talagang buweset, kakainis. Sigaw ko at padebog na pumasok na sa sasakyan. Kervin POV. Boss, sorry, mali po ang nakuha naming bride. Sabi nila Seb sa kalumuhad sa harapan ko.
You should have double-checked it, Seb. Still, the woman you brought is adorable, yet she's getting into my nerves sometimes. Well, she'll probably hate me big time. I said as drink the remaining wine on my wine glass. Yung binili ko kasing bride ay tumawag sa cellphone ko kanina and she said na naghintay daw siya ng ilang oras sa botek, so I told her na sa kanya na ang pera. I suddenly remember that girl, napangiti ako, pero agad din sumimangot nang makitang nakatingin si Seb sa akin. You wanna die? I asked. Sorry boss, ito na nga aalis na, aniya saka na ako iniwan sa opisina ko. We met by accident ano? She was my accidental bride. She's probably cursing me right now for ending the call without even letting her to speak. She's really something. So mething that I am afraid to get close too much. I sighed. That's life, Kervin. People come and people go. Nothing's permanent in this world, temporary lang lahat.